araw po sa inyong lahat, no? At tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at tawag din po dito ay Divine Mercy Sunday. Muli natin kasama sa ating palatuntunan si Father Lito Hopson. O, kamusta na Father Lito after our Holy Week activities? Happy Easter! So, nagre-recover tayo ng konti, pero napakasaya kasi ng Easter eh. At saka para sa akin, talagang makahulugan to yung ating Easter celebration. At medyo mahaba-haba po ito, no? Oo, sabi nga, mga linggo ng ang Easter. celebration of Easter ay 50 days. 50 araw, no? Kaya sa totoo lang ay alam natin ang pagdiriwang na ito ay lalong pinararamdam at dapat tumalab sa atin yung karanasan ng pagkabuhay ng Panginoon. No? Pakilala mo na yung ating mga Okay, yung guests. ating pong mga kabataan ay galing sa parokya kung saan ako naglingkod din. Kaya hindi ko alam kung pinanganak na to nung parish priest ako. Saan parish to? 2000 hanggang 2006. Ito yung Our Lady of the Poor Parish. Sa Inanandukha. Inanandukha. Oo. Okay, pakilala po natin. Una po si... Ako po si Jason po. Ako naman po si Shan. Yan. Shan. Jason and Shan. So, ang inyong parish priest ngayon si Father Mark Seses. Yes po. Mukhang ka-hype niyo si Father Mark, Anyway, Jason, ano ba ginagawa mo sa parish? Ako po ay isa pong treasurer po, ingatyaman po sa aming minister po. Sa Parish Youth Ministry po, sa Our Lady of the Poor. parish youth minister. So, ikaw ang treasurer. Yes po. Oo. Ako naman po yung assistant coordinator po ng Parish Youth Ministry ng simbahan po namin. Wow, no? Kita mo yung mga kabataan natin, no? Patuloy na naglilingkod sa ating parish, no? Kaya maganda din tignan, no? Yung hindi lang yung service nila, no? Alam mo, Divine Mercy Sunday ngayon. At sabi nga, ito yung dapat maunawaan natin, yung awa ng Diyos, no? Kasi pinangalanan tong Divine Mercy Sunday ni Saint John Paul II, no? At siguro magandang makita sa inyong karanasan, ano ba yung naramdaman yung awa ng Diyos, no? Meron ba tayong karanasan na gano'n? Si Sean muna siguro. May personal ka bang karanasan? Meron po. Yung sa akin naman po, yung karanasan ko po is yung nung mga panahon po na parang down na down po ako nung nawala po yung nanay ko po. Nung 7 years old, way back po nung 7 years old po ako, namatay po yung mama ko. Ano po, dahil po sa sakit po sa puso. So, bata pa po ako. So, ayun po, masakit po sa akin na hanggang ngayon pa rin naman po, naglulungkod pa din naman po ako sa pagmamahal po ng isang ina. So, ayun parang sobrang awang-awa po ako sa sarili ko kasi nakikita ko po yung ibang tao na parang meron po, kompleto po yung family nila, tapos magkasama po lagi, magkasama magsimba, yun po. Pati po yung nanay, kasama din po, kasama po sa pagsabit po ng medalya sa kanila pag gumagraduate po. So, yun po. So, parang sa akin po, parang naglulong po talaga ako dun sa love po, tsaka sa care po, sa pag-aalaga po ng isang tunay na ina po. Wow, no? So, naranasan mo pala, no? Kasi pinag-uusapan natin yung salitang awa, no? Sabi nga, awa ng Diyos. Pero sa isang personal na karanasan, kahit papano, nakaramdam ka ng awa sa iyong sarili. Mamaya siguro tignan din natin kung papano ang awa ng Diyos ang maghihilom dito. No? Magandang makita yun, no? Ikaw naman, ano ba ang karanasan mo naman? Sa akin naman po, sa youth naman po simbahan, madami po kasi ako nakikita pong mga kabataan din po sa lansangan, tsaka mga matanda na din po, na yun po, nakikita ko po na nakakaawa po na sa akin din po, naawa din po ako sa sarili ko kasi po pangkulang din po kami sa mga financial. Pero po nakikita ko po yung awa sa kanila na ganun po, na wala po silang makain, na wala po silang matirhan. Yun po. So, nandun yung karanasan mo na kinaaawaan mo naman Yes po. sila dahil sa kanilang karanasan ng karukhaan, pagkahikaos, no? Parang walang nangangalaga o may kakulangan sa buhay, no? Magandang pagnilayan ito, no? Kasi hindi mawawala sa ating karanasan yung awa sa sarili, tapos may kinaaawaan ka, at kalimitan, ang magandang itanong, maiiwan ba tayo dun sa karanasan na yun? Maiiwan ba tayo dun sa karanasan ng awat kalungkutan? Maiiwan ba tayo dun sa karanasan na nandoon yung mga taong parang nagdudusa, nakakaawa sila, kalimitan wala tayong magawa, maiiwan ba tayo doon?
At eto nga, no, sa tingin ko dito nga papasok yung mensahe ng dakilang awa ng Diyos. Ang divine mercy. Siguro magandang maunawaan muna sa ating personal na buhay. Kung titignan natin, tayo ay isinilang sa mundong ito. Hindi naman kailangan. Sinilang nga tayo, pero tayo makasalanan. Di ba, ang katotohanan ay sa gitna ng lahat ng ito, nandiyan ang awa, ang habag ng Diyos. Hindi ka kailangan, pero binigyan ka ng buhay. Nagkasala ka, pero pinapatawad ka pa rin ng Panginoon dala ng kanyang awa. Tama ba, Father Lito? Oo, dalawang nga iniisip ko eh. Yung halimbawa sa karanasan ni Jay sa panikita, yung mga unang naiisip ay paano ko tutulungan? Alam ko kulang din, di ba? Kulang din tayo. Pero paano tutulungan? Yun po ang una ko naiisip, yung kahit na wala ako, pero nakakaawa. Kaya ako yung nadadala doon sa pagre-respond. Pagre-respond sa ating kapwa. Ngayon, sa ano naman, kay siya naman, pareho rin yung karanasan ko dahil nga sa pagkawala ng mother, no? Pero parang eventually, yun nga, dahil alam ko rin, naniniwala ako, nanampalataya ako na siya ay nasa langit na, at yung mismong Diyos mismong kumakalinga sa Kanya, no? Yun naman ay tungkol naman sa karanasan sa Diyos, no? Bilang mga mananampalataya. So may dalawa, yung karanasan ng pag-ibig ng Diyos, nag-uumapaw ng pag-ibig ng Diyos, at yung pangalawa, ano ang ginagawa? Parang ako'y tumutulong dahil ako'y nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ako rin ay nagbabahagi. At sa tingin ko, yun talaga ang ibig sabihin ng awa. Kung ating iuugnay, ang awa, pag-ibig ng Diyos. So, sa totoo lang, kung titignan natin, sa mga naibahagi ng ating mga kabataan, pati sa'yo, nagiging maliwanag na sa gitna ng lahat, ang awa ng Diyos ay pagpapadama ng kanyang pag-ibig. Ano man ang karanasan mo, ano man ang karanasan sa iba, gaano man ka-negatibo ito, gaano naman tingin mo parang hindi ka makakaalis dito, nandiyan ang pagmamahal ng Diyos. Siguro tatanungin natin kay Sean kung gano'n nga yung kanyang karanasan, ano? Namimiss mo yung mother mo. Sobra po. Pero merong bang ikaw na nararanasan na ano naman? Meron po. Isang uri ng pagtanggap, no? Meron naman po. Kumbaga po, di ba po nawala po yung nanay ko. So parang meron po pumapasok sa isip ko na parang tinatanong ko po si God kung bakit niya po kailangan kunin po yung mama ko po, bakit po kailangan po mangyari po sa amin yung ganito. Yun lang. Sige. So, Bishop, siguro pag nilayin pa natin sa gitna ng pagkawalay sa magulang, nandyan pa rin yung nag-uumapaw ng pag-ibig ng Diyos. Sa pagbabalik natin sa ating maraming tunang #blessings.